tinagal. Why? Ngek. Pera ng tao yun eh. Oo. Yan ang pinakamasama sa lahat. Kontribusyon ng mga lilit na tao yan. So in 2025, zero. Kawawa ang mga tao. Bakit nila kukunin? Pati insurance ng bangko, kinuha. Why? PBIC. Nilagay lahat sa flood control. And ang masama ngayon, we have now 19 trillion na utang. Wow. And we are paying. So ito mga kababayan, mag-react tayo. Feel free na mag-react po tayo dito dahil itong si Governor Chavit, marami po itong nalalaman. At gustong-gusto pong mag-testify na doon sa Blue Ribbon Committee nung naka-schedule. Pero pagdating niya doon, biglang na-cancel. So talagang hindi maganda yung kanyang reaction dahil pinaghandaan, andun naka-ready tapos biglang cancel. Oras lang ang mga pagitan. Mas maganda, mas marami siyang ipapahayag dito. Lalo na yung sabi niya na takot sa height. Bakit siya andun? May ibig sabihin nun. Oh. So ito, pakinggan natin, no. Napakaganda, marami tayong Sabi, mag-testify ka ba sa Blue Ribbon Committee? Oh, meron ka bang ebidensyang bago? Oh, pero sa mga knowledge niya, meron siyang sariling pagtatanong, pagre-research. Ito, pakinggan natin mga kabunits. Sabi ni Senator Ping Lacson, magte-testify daw kayo sa susunod na hearing ng Blue Ribbon. Magdadala, may bagong ebidensya po ba kayong dala o mag-komentaryo dun sa existing na ebidensya? Nalibot ko na ang buong Pilipinas. Yung sinasabi ni Presidente na flood control, 5,000, I built 5,500 flood control. Wala kayong makita. So, sumulat ako, gusto ko tumestigo ako. Oo, sabi niya, April 14. But April 7, punta ka, submit mo yung affidavit mo. Nagpunta ako doon, umaga nandun ako. Papunta na ako, may tawag na sa bahay na kaninang umaga pa dumating yung notice na postpone. Tapos sinabi na wala akong affidavit. Sabi sa akin 7 before 5, nandun ako. Paano ko sasabihin ng umaga walang tao ron? Oh. Wala sila doon. Hapon ang nila. Ang session na po. Session nila. So pero ang sabi nga nila wala ka daw affidavit? Pero nakahanda. Aha. Nakahanda. Nandun ako mismo. Tabi ng Senate. So anong tingin niyo bakit hindi tinuloy? Yun nga ang masama sa gobyerno natin eh. Lahat yung nakakaalam sa flood control, pinipigilan nila, pinagtatakpan. Yung mga nagsasalita, sila inimbisiga. Opo. Kinukulong pa. Oo nga. Yung mga tinuturo, like now, nagsalita na si Speaker, Martin. Sinabi na niya lahat. Involved ang executive. Hindi lang niya tinuloy. Pero alam na natin lahat yan. Involved ang executive. Sino executive? President Marcos. Yes. From the very beginning, sabi ko na mastermind dalawa. Si Martin and Marcos. So recruit nila sa ko to do the dirty job. Yes. And then, nung nagbakasyon, ayaw nang pabalikin, gusto kong ibina, nakahalata. So nagsalita na. In 7 days, may kaso na, may waral pa rin. Ngayon nagsalita si Martin, bakit wala na? Kasi sabi nila, kasuhan nila si Speaker Martin Romualdez. Wala naman nangyari yan. Nung nagsalita, nagsabi ng totoo, nawala na. Question lang mo, Manong Chavit. Si Saldico kasi nag-release ng mga videos di ba? With allegations. Ano sa tingin nyo yung mga sinabi po ni Congressman ko at yun na ba lahat yung kailangan niyang sabihin? O may tinatago pa siya? Hindi, meron. Siya pinagawa eh. Okay. Paano niya magagawa yan kung siya lang? Ang Committee on Appropriation is the most important in Congress. Sino mag-appoint? Buboto. Si Speaker. Sana blessing. Marcos. Siya presidente. So magkakasama yan. Nung binintakan sa 2024 SONA, I built 5,500 flood control. Wala. Dumating ang 25, nagkabaha lahat. Binintang sa
climate change, at sa mga tao kasi, di ba magtapon ng basura, kaya yun ang nagbara. Hindi ba? Binitangan ng Sa lahat tao. ng 5,500. Pero totoo, walang project. So, ghost Nagtanong lahat ako sa yun? lahat ng mayors. Because I'm still the emeritus president of the Mayors League. Okay. Nung sinamahan ko siya ng kampanya. Tinanong ko lahat, walang project. Manong Chavit, ito nabasa ko lang na report to, na si Yusek Cabral, who passed away, pinapa-geotag niya yung mga allegedly or Projects, supposedly flood control projects, and it's more than 5,000. Kasi it's also an agency of government na tinap nila eh. Kasi they would want to match the flood control projects with, you know, the climate change factor. That's why I don't believe na pakabatay yun eh. Dahil takot sa height. May tumatawag sa kanya na pupunta ron. So bubalik. May nagtulak sa kanya ron. Oh. That's new. Takot siya. Bakit siya pupunta ron? Of all places. So I don't believe na napakamatay yun. So, ano sa tingin niyo po ang mangyayari dito sa investigasyon sa flood control? Simple lang. Kasi lalo po sa Senado, because Congress is not investigating it. Wala. Kung Wala hindi po pang siya sakpan sa Senado, tapos na. Pero nasa kamay ngayon ni Senator Lacson, Ping Lacson. Pagkakilala ko sa kanya, hindi naman nagsisinungaling yung araw. Ewan ko ngayon, bakit pinagtatakpan. Kung mag-privilege speech siya, sabi niya, mag-privilege speech ito, pagtatakpan niya si Bongbong Marcos, lalong, wala naman naniniwala sa kanya, lalong mapapasama siya. Kung sabihin niya ang totoo, which I don't think na hindi niya alam ang nangyayari. Kung magsabi lang ang totoo, tapos na. Nagsabi po kasi si Senator Lacson na pag dumating si Congressman ko sa Pilipinas, pagkaharap-harapin niya sila sa Senado kasama yung 18 Marines. Bakit ba't pa yun ay nandito na yung mga testigo? Yung mga Marines nandito Mga na po. Marines ang dapat ako, ang ano ko doon, they are the modern heroes. Matapang silang lumabas. Marami pang lalabas. Tinatakot nila, ayaw imbestigan. Isa-isa pang inimbestigan ngayon. Karakter Yes, nila, hindi rin maganda. Baliktad eh. Dapat, like si Speaker Martin, involved executive, ba't hindi nila, nagpangalan pa ng mga tao, hindi nila inimbestiga, tahimik na sila. Why? Sa tingin ninyo, sir, mapapatawag pa rin kayo sa Senado? I hope so. Kung hindi, kung magtagal, halimbawa, sabihin na, ay, hindi pa kami mag-hearing, alam niyo naman yung mga excuses Ibig sabihin dyan. nun, pinagtatakpan na nila ang katotohanan. May sinabi rin si Senator Ping Lacson that there is an attempt for regime change via military coup. Pero ang sabi po niya, walang military support. Now, I heard your group before, allegedly na sinasabi niyo that there should be change in this country, but you need the help of the military. Are you involved in any of this? No. Kailangan talaga yon yung mga military, unless na pinagtatakpan nila ang mga mangyayari ngayon, mga nakawan. Nakawan na ito ng Kabal ng Bayan eh. Si Presidente mismo nagsabi, maya naman kayo, hindi na nakaw yung Kabal ng Bayan. Involved siya eh. I'm just curious po, Atty. Garcia. Dapat tayo, sabi niya. Dahil alam niya eh. Nakita ko yung lakad ng GAA. Pag nagpatawag ang presidente, budget ang presidente muna. Tatawag ang mga sekretaris. Tanong niya anong mga budget nila. Nandun lahat, nakalista. One example, yung Department of Health, yung PhilHealth. PhilHealth, yes, sir. They have 87 billion kinuha. Yes. Binalik sa Treasury on Treasury, record. Zero. Kaya humingi sila ng 70 lang plus. Sa budget ni Presidente, nandun. Pagdating sa Congress, nandun. Pagdating sa Senate, nandun. Sa BICAM, nandun. Pagdating kay Presidente, tinanggal. Why? Pera ng tao yun eh. Yan ang pinakamasama sa lahat. Kontribusyon ng mga nilit na tao yan. So in 2025, zero. Kawawa ang mga tao. Bakit nila kukunin? Pati insurance ng bangko, kinuha. Why? PBIC. Nilagay lahat sa flood control. And ang masama ngayon,
We have now 19 trillion na utang. Wow. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. Yes. Nakabawad na tayo sa utang. No, well, regarding Ang masama, walang project. Correct. regarding the debt, ang alam kong naiwan po ni Pangulong Duterte about 13 trillion in Yes, 6 years. Dahil sa Ito, COVID. 19 trillion in 3 years. Parang gano'n. No? So, So, plus 6 bali, trillion, 6. parang gano'n. It's equal to the budget, na national budget, ha? Correct. So, it's one to one. Manong, nabanggit niyo po, Manong, yung kwan yung in the last zone, nabanggit po ni Pangulong Marcos, mahiya kayo. Anong ini-expect niyo sasabihin kaya ni Pangulong Marcos? Kasi malapit na po yung zona. Are there anything new na mababanggit niya regarding flood control and other issues? Well, sa sinabi niya sa 24 and 25, magkaiba. Kaya ako, nagsisinungaling si Presidente. I built 5,500 flood control project. Wala kami makita. Pinagtanong ko sa mga mayors, governors, councilors, dahil naging presidente rito ko ng Councilor League. Wala sila. Puro ghost project. Bulacan, pinapuntahan ko rin. Nung pinunta niya, ganoon pa rin up to now. Ba't wala nangyayari? Liwanag na. So sa tingin ninyo, anong sasabihin niya sa SONA? Huling-huli na yung kasinungalingan. Nagdodrawing pa sila kung anong sasabihin. Mahirap Wala yun, kang ah. maniniwala because dito, ang totoo at taong bayan, wala nang naniniwala sa kanya. Walang project eh. Manong Chabit, optics-wise lang ang optics-wise. Hmm. Zona ni Presidente, Speaker Bojidi, do you think Martin Romualdez will attend the zona? Well, they have to. Basunori yan. Ewan ko kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi parang awkward eh. No? Ang liwanag, nagsalita. Bakit hindi nila imbestigahan ngayon? And before magsalita, kakasuhan namin, may hold departure order, tapos tahimik na sila nung nagsalita. Ayon dun sa balita. So, ganyan yun. Kung ituloy ni Martin, sinabi na niya involved executive. Si Marcos na tinuturo. Kung ituloy niya, parang tatakot na sila. Kasuhan niyo ko, tuloy ko to. Involved si Presidente. Sabi nga niya, he will not go down alone. Yes. Ang liwanag. Bakit yung mga magagaling ngayon sa Department of Justice, Ombudsman, bakit hindi nila imbestigahan niya? Malinaw po na away pamilya na po to eh. Si Senator Amy kay Pangulong Marcos, si Speaker Romualdez kay Pangulong Marcos, Senator Amy. Well, to me, away ng mga greediness yan. They're all greedy. Greediness is always the downfall of everybody. Correct. Sobra na. Sobra ang nakawan. Bakit hindi ma-solve? Why? Hindi ma-solve ang gobyerno. Bakit? Because sa gobyerno ng problema. Aliwanag. Sir, Alam ko, abogado kayo, Trixie, pero di maliwanag naman, sir. Wala naman. Siyempre, kailangan ko marinig sa ibang tao. Wala naman ako magsabi. oo nga, pero alam yung mga abogado, alam nila ito. Pero sir, nagkita tayo sa Rage Coalition. Magsama pala kayo. Yo, Ba't di kayo masarap nag-iimbita? ako. Ha? Ay. Masarap pagkain dun eh. Hindi. Kung Baka hindi nandun si- ka, naningil ako sa'yo. Baka hindi si Gob Chabit ang nag-sponsor ng pagkain. Kaya, di ba? Hindi namin napansin yung food kasi ang daming celebrity. Si Manong Chavit nandun. So sir, nasa Rage kayo, guest po kayo. Coalition po ito ng mga sumusuporta kay VP Inday, kung di ako nagkakamali. No? Tatakbo Okay, ba okay. kayo? Tatakbo ba kayo? Tatakbo po ba kayong Kayo na, senador? senador. Kung sakasakali, but I'm not sure. Pero inendorse akong vice, no, I'm not sure kung tatakbo ako. If ever, tatakbo senador or local. I'm not yet sure. I'm not, tignan ko yung galaw ng Pero Pilipinas. ma-expect namin na na mas involved na kayo ngayon sa politika. Yes, dahil sa nangyayari. Kawawa ang taong bayan. Kasi nung huli po, tumakbo kayong senador, tapos nag-withdraw kayo. Because nagkasakit ako. Nagkasakit ho kayo. Okay. May mga viruses na bago noon. So, pwede, sabi yung doktor ko, pero wag sana kang tamaan uli ng pneumonia. Wag na lang. Nakakaya naman, yung mga governors, mga ibang leaders, mayors, magkamay-kamay ka, punta ka lang, inaantay ka rito. Pero, paano ko hindi lalapit? Aristocrat na labas ko, wag na lang ako.
Question lang po, you mentioned about Rage Coalition. Yeah. May confusing messages lang ho, from what I saw on TV. Kasi unang-una si Mayor Baste po ata yung Plan head. B. Si Mayor Baste yung head ng Rage Coalition. Tapos may mga nag-announce na ang plan B ng mga Duterte, si Baste. Kung hindi pwedeng tumakbo si Plan Sara. B ng Rage. Plan B ng Rage. The Rage, the coalition. Hindi naman authorized si former Congressman Mike Defensor magsalita for the family. I was Pero just for the medyo coalition. na-confuse lang ako sa Jing kasi. Kasi parang ina-anticipate na makukundik si Mayor, si Hindi, Vice VP Sara. hindi. Therefore, Parang- si Baste ang... Parang kumbaga, Plan parang message yun na huwag kampante yung kalaban. Okay. Well, Dahil malalim yung bangko. Yung impeachment, sila ang gagawang future natin. Kung pagtakpan nilang katotohanan, kasalanan nila lahat sa Senate. Alam nila eh. Correct. So, yung... Go ahead po. Go ahead Sorry, po. nauna Sige ka na ate, mauna ka na. Mas matanda ka eh. Age before beauty. Kaya nga. Si Manong Sabit, pag nakarinig ng beauty, ang ngiti niya, ang ganda nga Hindi eh. na po pwede magsampa ng impeachment kay PBBM this year. Pero, tingin ninyo, next year, magsampa pa rin kayo. No, ngayon, dapat sabihin ng katotohanan. Yun. Malalaman natin sa impeachment sa Senate. Question lang po. Tricky question. Is it true that when you filed your impeachment case against the president, not a single congressperson wanted to endorse it? No. That's why walang naniniwala. But hindi naman ako lalabas against him kung hindi ako pinapapatay. Hinarang nila ako eh. Teka, pinapapatay? Pinapapatay. Harang, in-stop ako without any reason. At tinignan ko, maraming armado sa likod na sumusunod. So, nung dumating yung mga mayors ko dahil katatapos lang ang meeting ng Mayors League, umalis yung armed men. So, bumaba na ako. Anong violation? Hindi alam. Tumatawag yung pulis. May tinatawagan eh. Sorry po, are you referring to the ERAP administration? Yes. Hindi sa Marcos administration. Magkaibigan kami. So, nung nakumbir lang, nagpupunta na sa bahay niya. Talagang kaibigan ko. Pinaharang na ako, kaya ako lumabas. So, Pero nung huli po na nag-file ng impeachment against President PBBM, ang kwento po sa media kasi is that walang congressman gustong i-endorse yung final na impeachment laban kay PBBM. Is that true? hindi ko alam yun. Oh, okay. Ako, sinuporta ko yun. Pero nagtaka ako, nung first labas niya sa Japan, ni-snap na ako. So, napahiya ako. Pero, of course, wala akong kibo. Ako nag-support sa kanya. Ako nag-convince na tumakbo presidente. Ako lang tumulong. Hindi lalabas siya kung wala ako. Because sabi niya sa akin, Manong, salamat. Ikaw presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko ng vice, wala akong isang mayor. Ngayon, 4 mayors minimit ko, sabi niya. Bawal pa noon ang lumabas. Pero small group pwede na. So, dinala ko lang sa lahat ng mga regional mayors. All mayors. Papasalamat palagi. Hindi lumalabas kung wala ako. Ang aeroplano namin ginagamit niya lahat. Tanong ko lang po, Manong Chavit. Siyempre, masama loob nyo, natulungan niyo si Pangulong Marcos, hindi na kayo pinapansin. But this time, ano ang pakiramdam nyo? Kasi ang tawag na po sa inyo yun, destabilizer. Oo. So, Rason ng mga, may kasalanan, mga guilty. Rason nila. Yun ang sinasabi. Linilito nilang tao. Ba't hindi nila sagutin? Aliwanag na ngayon, light down. Maliwanag pa sa buwan. Nagsalita na si Speaker Martin Romualdez. Minensyon niya, mga tao at saka executive. Sino executive? Bongbong Marcos. Wala naman iba eh. Sir, sa mga nililabel ng mga destabilizers sa gobyerno, marami tayo dyan. Pag nagsalita ka, destabilizer ka. Oo nga, pero bakit po, aray ko, oo na. Pero bakit po sa lahat ng mga nililabel na destabilizers, parang kayo yung pinaka untouchable. Bago po you have been labeled as a destabilizer, pero mukha po kayo untouchable dahil baka mukha nyo si Kevin Costner. Hindi naman. Pero lahat naman ng... Untouchable, di ba? Grabe, Kevin mga Costner. bola, Malapit na Christmas, Manong. Natatawa sila. Parang, kung sino man ang kumontra sa kanila, destabilizer ka na. Rason yun ng mga may kasalanan, mga guilty.
So, binibintang lahat. Bintang lang yun. Bakit di sila Ngayon, this is the time. Nagsalita na si Speaker Martin Romualdez. Sabi nila, before that, kakasuhan nila. Nung nagsalita, bakit huminto sila lahat? Bakit di sumagot si Presidente? Binensyon na involved ang executive. Tingin niyo magandang usapan na? Nag-aayusan. Kung hindi tuloy ni Martin Romualdez, talagang involved din siya dahil tinakot lang niya si Marcos. Inaareglo siya na ngayon. Kung hindi nila ituloy. Tanong ko lang po, Manong Chavita, magkaareglo man sila o hindi, pag nakabalik si Saldico rito o ibinalik si Saldico rito, sinong malilintikan? Dalawa. Kaya ako, either or, si Saldico, baka balik, masama para sa kanila, patayin nila, mas masama sa kanila, at siya testigo yan. Dahil binibintang sa kanya eh. So, mas gusto nila, doon siya. Para sa akin pero both ways, masama para sa kanila dahil siya ang testigo. Martin Romualdez, testigo. Lumabas na yung 18 Marines, testigo. Yun ang mga hero. Sila nagsasabi totoo, nag-deliver sila kay Martin, malapit sa Malacanang for the President. Sagutin nila lahat yan. Tawag yung mga nagsasabi. Ang masama, yung nagsasabi na totoo, yung mga Marines, sila pa iniimbestiga. Oo nga daw. Masama yun. Boss, Manong Chavit, nung si Speaker Martin pang speaker, si Saldico ang Appropriations Committee, they were able to secure 215 votes kasi attorney for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Do you think they can still get 215 or barely a minimum or 106 just to impeach? Mas marami hindi bubuto dyan ngayon pero yung karamihan takot dahil it's either may kasalanan or kasabot sila. So, but sigurado ako, mas maliit ang, mas marami buboto kay Sara ngayon. Pero hindi nila makukuha dahil maraming involved eh. Pinag-aalalan na ni Sara Diskaya na sino mga congressman, minention na lahat. Sinara lang Senado, wala lang investigasyon. Bakit gano'n ang gobyerno natin? Bakit nila pagtatakpan ng katotohanan? Sa paniwala nyo po, may impeach si VP Sara sa Kongreso at iaangat po ito sa Senado. May iaangat po ito sa Senado. Mayangat siguro, pero dahil maraming involved dyan sa Senate, kung involved sila, makikita natin ang botohan sa Senado. Batay po Kung lumabas sa katotohanan, pinahihirapan. Alam mo yung mga testigo nila against Sara, yung sa Congress, kinasuhan ko rin eh. Yung Madriaga, professional scammer yun. May kaso, ang daming kaso. Ako Madriaga. mismo, nag-file na sa court, ini-scam ako, pinuntahan ako sa bahay, nakipagkaibigan, tapos humingi sila ng pera dahil may video sila si President Noynoy na nagde-deliver to mga PSG ito. Puro bang magnanakaw ang kasama. Nakarmas pa sila. So, hinuli ko lahat. Dinamanda ko. Scammer yun. Yun ang testigo. Hindi lang sila makapili. Naalala ko lang po, naging guest po natin dito si Senator Frank Drilon. Okay. As a former Senate President, sabi niya, in any impeachment case, nangingialam ang palasyo. Okay. Ito away ngayon ito ng Presidente at, saka at Vice President. So pag nag-exert ng pressure, yung palasyo, who among the senators na sa tansya nyo po, pro Sara, posibleng hindi bumoto, posibleng bumoto to convict VP Sara po? Well, right now, ang tansya ko, 9, 16. Kung ma-maintain yun, di na ma-impeach si Inday Sara. 9, 16, 25 yun. It should just be 24. 24. 24, 16. parang gano'n. So, depende sa mga senator ngayon. Ang future ng Pilipinas. Kung pagtakpan nila si Marcos, wala na tayong kinabukasan. Sir, sino sa tingin ninyo ang mga for or against? Isa-isain natin, sir. Si Senator Mark and Senator Camille Villar. Mahirap mag-maritas dito. Marites ba to? Theoretical lang. Theoretical lang. Bolang kristal. Pwede natin pag-usapan mamaya. Mamaya. Pwede ko nating i-on-cam, pero chismisan lang. Hindi ko pwede. Cancel ako ng mga appointment Sige po, mamaya. sige po. Pero alam ko na yung nakakaalam dyan,
Alam lahat ang senador. So malalaman natin ugali bawat senador sa pagboto nila. Yung mga nagtatakip ng mga pagnanakaw. Talagang walang project, talagang may control. A ghost project. So pagtatakpan nila yon, kasalanan ng mga senador natin. Manong Chavit, tanong lang po. Kasi doon ang trial talaga eh. Ano kaya ang posibleng gamitin ng palasyo as pressure points To, sa Senado. sa Senado without naming names para i-convict si VP Sara? Eh, Besides yung affiliation sa political party. yung mga mali-maleta na deliver. That's will decide. Okay. Sandali. Ang bigat naman ng pressure ngayon. Okay. Kulang ako ng kape. So, pero, sandali. Pero dun sa naalala ninyo yung nagkaroon ng laban dun sa Senate presidency. Yes. Tapos, Ano sa bato? di umano, Good question. nagtawag-tawag si Executive Secretary Ralph Recto ng ilang mga senador. Tingin niyo ulitin nila yon Oo, parang ito. To save. to save Para- to save, No. to save. To save yung nag-apoy sa kanila. Pero Ate Trixie, from a political perspective, kapag hindi na-convict si VP Sara, do you think there will be a change in the leadership of the Senate? Maging vice president si Tito Soto. Ay kung hindi po siya Kung hindi na-convict, ma-convict. magbabago kaya yung liderato sa Senado? Ibig sabihin Magbabago. nanalo yung... Palitan ba si Magbabago. Tito Sen? That's a numbers game, Magbabago. di ba? Posibleng magbago po. Lalakas Kung ang loob. sinong kung manalo si Sara, yun ang mga hero na gustong malalaman natin lahat ng katotohanan. Pag hindi ba convict si Sara Duterte sa Senate? Sir, ang tawag sa inyo dati, Kingmaker. Kingmaker pa Hindi rin naman. kayo ngayon? Hindi naman, nagkakataon lang. Nagkakataon. Oh, sa tingin ninyo, magkakataon uli? Possible na may mangyayari. Oo. Follow-up Dahil question. sila nagsasalita eh. Oo nga. Correct. So I think itong May, hindi naman bubulat ang tao. So itong May, pagbukas ng tingnan natin ang galaw ang Senate. Na-curious lang ako with the word. Sirang-sira na ang Senate. Marami na naniniwala sa kanila. Kung dagdagan pa sila, wala nang kwentang gobyerno. Wala nang batas eh. Sa tingin ninyo, tumigil ba yung... Ay, may follow-up And then ka. yung the word kingmaker kasi, Oo. parang walo na po yung presidente, walo na po yung naging presidente after EDSA. Sa walong yon, ilan po yung sinuportahan yung nanalo? Halos lahat. Lahat actually. Si Noynoy, lahat kami mayor, supportado natin si Noynoy. Pero si Noynoy, meron nauna sa mga mayors ko na nagsip-sip. So, hiniwalay kami lahat. Yung tumakbong bodyguard ko lang yon tumakbong anyway, hindi kasama doon, mawawala tayo sa flood control eh. Mamaya. Balik tayo sa flood control. Mamaya. Flood mag-google control lang ito pero Yes po. all department may mga May flood anomalya. control nga lahat eh. Yung flood control na lang tayo dahil marami yan. Hindi, may divert lahat. One last point about being, Manong Chavit being a kingmaker. Kingmaker. Tinulungan nyo ba yung mga pink sa norte nung huling eleksyon? Last election, Opo, yung huling eleksyon, yung mga 20 pink, sila Bam Aquino, 20. recent senatorial election. 2025. 2025. Natulungan nyo ba sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Chel Jokno, sa norte? Oh? hindi kami nakialam na sa Senate noon. Okay. Okay. Dahil di na kuha ng presidente, hindi election ng presidente. Because ang midterm election, napakalakas ang presidente mag-endorse. Bumagsak ang presidente sa paghuli niya kay President Duterte. Hinuling pilit without any warrant of arrest. Naawa ang tao. Ganun ang Pilipino, naawa sila sa mga inaapi. So, aping-api si President Duterte. So, ayun, walang kalaban-laban dahil nagpapadala sila ng mga bayaran na testigo. Involved dyan si former Senator Trillanes dahil may video. Sinasamaan niya dito sa Pilipinas yung mga ICC. Oo. Nagpalit pa ng dollar according to the Marine. Yes. Sila pa nagpalit ng dollar, binigay sa mga ICC through contact nila si former Senator Trillanes. Siya involved doon dahil yun ang testimony ng mga Marines. So,
Masama lang nangyayari sa ating bansa. Dapat magising ang taong bayan at alamin ng tunay na dahilan ang nangyayari sa ating bansa. Dahil sa utang natin, nakabaod na tayo sa utang. Wala nang kinabukasan ng mga kabataan kundi kikilos ang taong bayan. Sir, nakakausap